Martin Romualdez, doon sa bahay ni Martin Romualdez, sa may, yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nga, nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Sa ombudsman. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Oh, huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Ngayon ay naiintindihan na natin kung bakit tahimik ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Usually ho kasi pagka meron ng panawagan na sambayan ng Pilipino, lalo na pagka meron ganitong kalaking skandalo, kahit papaano naglalabas ho ng statement ang Armed Forces of the Philippines. Kung hindi ho lumabas yung alingas-ngas na merong binabubuong kudita laban dito kay Marcos Jr., hindi pa ho sila magsasalita diyan sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Para dito kay Browner, nako sir, marami ho kayo dapat ipaliwanag dito sa ilinabas na balita na to ng Brigada News FM Manila. AFP, pinabulaanan ang umano'y 15 billion ghost project sa militar. Nako, pagka merong uso, merong baga. Ngayon, ang tanong ho dito, heto ho ba ang dahilan kung bakit hindi ho kayo makapagsalita o ika nga hinihintay ho kayo ng ating mga kababayan? Nagdaan na ang September 1, September 21. Diba? Nagsalita na ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Armed Forces of the Philippines, ang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino, wala ho tayong naririnig dito sa mga individual na to. Buti pa yung mga military, lumabas ho sila noong mga panahon na yun. Hindi naman ho natin sinasabi na kailangan lumabas nito mga nasa nasa aktibong trabaho pa sa AFP na mga kababayan nating naglilingkod ngayong mga panahon na to. Ang sinasabi lang ho natin, hinihintay ho ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang tayo ng pamunuan ng AFP dito sa mga skandalong nangyayari ngayon sa ating bansa. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga banat nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Boying Remulla. Huwag mo nang silipin, pag-aralan mo na kung paano mo mabubutasan yung SALED na yan ni VP Sara. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Sa mga nahihirapang mag-subscribe, yung scan nyo lang ho yung QR code na yan at kayo na ho pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Rekta na ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, maliwanag na ho siguro sa ating mga kababayan kung bakit ito pinabulaanan ho nila. Bakit meron ganitong lumabas na balita, di ba? Na meron daw 15 billion ghost project sa militar. Anak ng tokwa. Hoy, Browner, gusto naming marinig ang explanation ng Armed Forces of the Philippines dito sa balita na lumabas na meron daw 15 billion. Hindi yun ang galing sa atin, ha? Etong balita na to lumabas na. Ngayon, yung sagot ng AFP, ilinabas ho ng Brigada News FM Manila. Ngayon, kung meron mga ganitong klaseng alingas-gas, siguro ho'y kailangan pa ho natin ng malalimang explanation sa ating Armed Forces of the Philippines. Kaugnay dito sa skandalo na to. Lalo na sa mga opisyal, matataas na opisyal ng AFP. Dahil lang sambayan ng Pilipino, napapaisip na ho ngayong mga panahon na to, para pa ho ba kayo sa sambayan ng Pilipino? Kasi ang naabuso ho dito, hindi naman si Marcos Jr., bakit pinoprotektahan niyo siya? Hindi ba pwede kahit isang beses lang iparamdam nyo sa sambayan ng Pilipino na ang AFP nasa likod ng mga kababayan nating nabiktima ng pagnanakaw nitong mga politiko na to. Kasi pagka pinoprotektahan nyo si Marcos Jr., pinoprotektahan nyo si Martin Romualdez. Kasi si Marcos Jr., pinoprotektahan niya si Martin Romualdez. Pagka pinoprotektahan nyo si Martin Romualdez, sa ayaw at sa gusto nyo, parang pinoprotektahan nyo na rin si Elizalde ko. Di ba parang gano'n merong alam nyo naman yun, chain of command, di ba? Si Marcos Jr., ayaw niyang makulong yang si Martin Romualdez. Ayaw niyang masangkot si Martin Romualdez dito sa iskandalo ng flood control na to. Sa ganong paraan, ayaw din ni Martin Romualdez na masangkot dito sa issue na to, itong si Elizalde ko. Sa pagpuprotekta nyo kay Marcos Jr. dito sa issue ng flood control na to,
parang pinuprotektahan nyo na rin si Martin Romualdez. Yun lang ang basa ng mga kababayan natin, nababasa natin sa social media, sentimiento ng ating mga kababayan. Siguro hindi naman ho kalabisan kung maglabas ng ganong sama ng loob ang ating mga kababayan. Kasi sa kahaba-haba ng panahon, hindi ho natin narinig ang mga kababayan nating ika nga siguro yung mga iba, yung mga nasa mababang rango, nagsasalita sila, yung mga retired AFP personnel nagsasalita sila. Pero yung mga official ngayong mga panahon na to, marami ho silang dapat na ipaliwanag dito sa di umanong 15 billion ghost project sa militar. Ito dito tayo kay Vice President Sara Duterte. Oo, yes. Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Makati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanilang municipality. Tapos yung isang na nandito ay tiga Davao City. So tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kanilang mahal sa buhay galing dito sa Makati City papunta ng Davao City para sa kanyang Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Na-experience ko yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bogo, sa Medellin. At na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold. At kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na tumayo, lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag na sa experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag mo. Dahil sa aking karanasan kahapon sa dalawang lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin, takbo namin palabas ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas at wala akong kahit anumang gamit na na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan yung kapag Importante ho yung go bag na yan ha. Magano ho tayo, merong mga maintenance ng gamot, merong baterya, merong tubig, mga pagkain, di ba? Pagka yan, binitbit mo yan, ready ka na kahit papaano, 2-3 araw makakasurvive ka, di ba? Importante ho yan mga kababayan. Kahit na maliit lang na ho na bag, lagyan nyo ho ng supplies, yung mga flashlights, yung walkie-talkie, kung meron man, lagay na ho lahat doon, di ba? Kasi pagka kung merong power bank, yung tubig, gamot, marami ho dyan, marami hong guide sa YouTube mo. Go bag. Type nyo lang go bag. Mga ilalagay nyo dyan sa go bag nyo. kayo ay lumikas dahil sa nangyura. Brent, go ahead po. VP, ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte po? Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. So mamaya na natin. Actually nasagot na ho natin yan yung tipong talagang si VP Sara ang babanatan ng ano na yan ng ICC na yan kasi napaka-convenient yung mga pronouncement ni VP Sara, pero yung basihan nila napaka-lame ho mga kababayan. Yung argumento ng defense wala na, nag-uulyan na si Tatay Digong, nadulas pa siya sa kanyang detention facility, napaka-solido ho pero pagka dininay nila, sabihin lang nila kasi yung si Sara ganito yung mga sinasabi sa media. Napaka-convenient ho noong excuse na yon ng ICC, pero
hindi naman ho nila gagawin yan kung walang kumpas nitong mga ika nga ay nagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga naghatid kay Tatay Digong dyan sa ICC. Yun lang naman ho mga kababayan. Mamaya ko na sagutin at magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang mga issues. Reaction din po sa pagkakatalaga kay Secretary Villa sa Ombudsman. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Pinarelieve din si Colonel Lachica. Oh yes, oo, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante Lachica. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Anong comment mo? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Bikilas na lang. Kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan niyo? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Ganon ho kawalang ihaya mga ano na yan, yung mga taga-ICC. Yung tipong gusto pa nilang pag-awayin itong mag-ama na dahil yan kasi kung ano pinagsasabi. Hindi mo ganon ang dating eh. O hindi yung interim release mo hindi namin pagbibigyan yan dahil yung kasalanan ng anak mo eh. Ganon ho yan. Ganon ho kakapal ang pagmumukha ng ICC na yan mga kababayan. Ha? Ganyan ho sila katindi. Kaya ano ho yan, lahat ng mga nangyayari na yan, dahil ho yan sa kagagawan ng administrasyon. Administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito, rekta ho tayo sa interview nitong si Manong Ted Filon dito kay Senator Bato de la Rosa. Nakakalungkot lang ho, tayo naman ho sa hanggat maaari gusto ho natin habang maka pag-interim release na itong si Tatay Digong. Trinabaho siya noong mga nag-welfare check sa kanya, di ba? Talaga si Trililing. Hindi po, nakasala. Kaso lang, alam kong maraming nagbumuli. Maraming nakabag ang telepono nyo. So, tagal ko nang alam yan. Nahiyaan ko lang sila. Wala naman sila kung... sige. Okay, sabihin po ninyo. Pero kayo alam mo nila pagka nakabag. Putol-putol kaninyo doon po sa inyong concern na yon para lang ho natin matapos itong isyong ito muna. Apo, sige po. Go ahead. Yung ang aking napapansin yan. Bakit sa dami-daming problema, yung kaagad ang tutukan niya ng pansin, yung 125 million confidential funds naman ng COA na walang problema, bakit hindi niya tutukan itong mga ghost flood control projects? Ang daming dito. Dapat dito siya magsututok. Okay. Senator, ano po ang ngayon ang sitwasyon in the Senate na wala pa pong chairman ang Blue Ribbon Committee? Ano po ba ang pinag-uusapan nyo kung kayo po'y bahagi ng all-member caucus dito po sa usapin po ng resumption and election of the chairman first and resumption of the hearing? So partid sa totoo lang, wala pa kami na pag-usapan tungkol dyan. Siguro sila, majority, na pag-usapan sila, pero kami, sa minority,
hindi yan ang pag-usapan dahil wala naman talaga kaming dyan. Kahit na sabihin natin na walang gusto tumanggap sa majority yan, yung committee na yan. But since that is the most powerful committee ng Senado, so kami hindi naman talaga i-offer yan sa minority. So why include us in the caucus kung ang pag-usap yung chairmanship ng Blue Committee? Senator, meron ba kayong kung mamarapati lang po ninyo, meron ba kayong at least preference doon sa binabanggit na 5 pangalan from the majority na mag-chairman ng komite? Wala talagang anybody from among the majority ay pwedeng mag-chairman dyan kung gugustuhin nila. Wala akong idea kung how did those 5 paano yan nag-come up yung mga pangalan na yan. Kasi hindi ba kami kapakasali sa usapan. Opo. Senator, ang inyo pong last day of session before kayo undas break ay Friday, di po ba? Yes. Opo. So, ano po ang balita dyan? Kasi wala pa ho kayong plenary session. Most likely po, kailan ang resumption nito pong investigasyon sa flood control anomalies? So far, Ted, kung may intention man, pagpatuloy yan, most likely, after undas na yan, pagbalik namin. Kasi, mahirap naman magpapatuloy ng investigasyon kung ang sarihan ay wala dito sa nagsipagbakasyon yung mga senador. Baka walang maka-attend. At saka before we adjourn ay meron naman talagang standing merong the standing from among us na ay dinay investigasyon. Kasi yan ang sinabi ng chairman ng eleksyon na magsasabit na siya ng partial committee report at hindi na ipagtatuloy yung investigasyon so far. Pero since nagbitiw na siya, titingnan natin kung sino yung bagong papalit at kung ipapatuloy niya, well and good. Ganito sana kung ipagpatuloy. Marami na tayong dapat ipresenta. Ako mismo, I got feelers coming from doon sa mga bagman ni Saldico na gusto na magsalita at gustong humarap dyan sa buong committee. Yun ho kasi mga iniiwasan nila yung mga iba pang gustong magsalita dyan sa Blue Ribbon Committee, no? Talagang yung kay Master Sergeant Orly Gutesa, hindi pa ho talaga yun ang huli, higa nga. Marami pa hong susunod. At alam ho nila siguro na dinig-dinigan nila yung iba pang mga bagman ilalabas na rin, di ba? Pagka nagsilabasan sila, pagka sinabi nilang kasama namin yan si Orly Gutesa, totoo sinasabi niya. Ito ho, meron pa nga kaming picture habang nagdadrive. Ito yung mga picture ng maleta na kunyari. Sana may presenta natin yun kapag ipagpatuloy ang investigasyon. Senator, kasi nga po marami ang nabitin, no? Noong pong humarap itong si Orly Regala Gutesa, at itong sila Ginoong Bernardo, nabitin nga at kami po, no, sa mga gusto malaman po itong mga ilang pong mga detalye po sa kanilang mga salaysay na ito. So kapag po pag sinasabi nyo after the undas pa, matagal yon. Ang ICI po ngayon, secret ang kanilang mga hearing. So, paano kaya ito? Will you resolve this issue come Friday para po malaman ng bayan? Yun nga ang problema dyan sa ICI na yan eh. Kahit ano pang gawin nila, walang makakapagsabi sa kanila na, oy, mag-ano kayo dyan, i-publiko nyo yung hearing nyo na yan, yung mga sinasabi ng mga iniimbitahan nyo. Napaka-secretive ho nila eh. Nung tipong, kung sino, ito yung nababasa natin sa social media, na kesyo, ang ICI daw kung sinong pinakamalaki magbigay, siya yung pinaka-maabsuelto. Talo silang lahat. Di umano. Magbigay ng mga tamang impormasyon. Yun, kayo talaga.
magbigay ng pinakamalaking impormasyon para makapagtuturo doon sa talagang may utak nitong ano na to. Sila ma-absolve. Makabalikan tayo ng ICI. Ano sinasabi mo, PH, na magbigay ng malaking impormasyon na makakapagturo kung sino nga ba ang utak ng napakalaking korupsyon na to sa flood control project. Yan, oh. Ayan, ano ba talaga? Kailan ang next hearing ninyo? At saka sinasabi po ninyo na may mga failures kayong tinatanggap sa mga gusto pa ho mag-testify. Yes po, totoo yan. Mayroong mga gusto mag-testify. So, I hope the Senate. Opo, napuputol ho kayo, Sen. Napuputol ho kayo. Opo, pakiulit po, sir. Opo, go ahead. I hope the leadership of the Senate is listening dahil gusto talaga nila ipagpatuloy yung investigasyon dahil nga kapit na natutumbok na talaga yung mastermind itong skandal na ito ay dapat talaga matumbok na kung sino dapat matumbok. Yung pong yung pong nag-ano sa inyo, ano ito, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo, bagman ito ni Zaldico, may kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dala ng pera, yung tumatanggap ng pera para kay Zaldico, according to testimonya hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sergeant Busita, yung Butesa, yung narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara, sabi niya kung sino yung mga tao ni Zaldico na tumatanggap ng pera at nag-facilitate ng yung delivery ng pera. Nabanggit naman, dalawang source na nagbanggit dito, kaya siguro na-pressure na itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety at security kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa tabas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pagbalik mo dito, balik mo dito sa Pilipinas. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila? At ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, Ted, no? Ito yung pinangalanan di ba may dalawang pinangalanan si Lucenta, ng tauhan ni Zaldico na nag-deliver ng pera from Zaldico to Martin Romualdez doon sa bahay ni Martin Romualdez sa may yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nga nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila? Nako. Dalawa ang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin through someone na tumawag sa akin kung pwede ba daw. Sabi ko, wala problema. We will provide security. Meron ho ba silang yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong haharap sa inyo? Hindi pa kasi kami nakapag-usap noted, no, yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-a-arrange ng connection sa akin, yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, ang pinarating sa akin is willing siya mag-testify, kaya kung ma-assured namin sa Senado yung kanyang safety pag siya umuwi dito sa Pilipinas. So, ano ho yan kumbaga nakukonsensya na, no? Hindi nakukonsensya, yung hindi nila inasahan na yung binibitbit pala nila mga mali-maletang pinapabitbit sa kanila, hindi ho nila sukat akalain mga pera pala. Ngayon, nung na-realize nila na naging kasangkapan sila sa napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa,
nakalagay doon sa maleta 45 million. O nanggaling pa doon sa mga nagsalita sa Senado na nagdala sila ng ganito dito. Yung mga lugar ay magkakaparehas eh. Kaya ika nga yung mga statement nila ay nagkakatugma-tugma. Ngayon, itong mga nag-deliver na to, mga security consultant siguro, kagaya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi sila makatulog. Dahil alam nila, nagtrabaho sila ng marangal yung trabaho nila. Tapos, bigla-bigla, sa pagtatrabaho pala nila na yun, naging kasangkapan sila nang wala silang namamalayan diyan sa napakalaking korupsyon sa ating bansa. Tuloy na. So, yun lang ang pinarating sa akin. So, I am working on that premise. Kaya nga, kausapin ko yung liderato ng Senado kung meron ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman, sana magpatuloy natin para we will get to the bottom of it. Opo, yun yung sinasabi niyong binanggit na dalawang pangalan. Sino nagbanggit no? Si Gutesa o si Alcantara? Sino po? Si Gutesa at si Alcantara. Okay, ito ba Very common yung names na yun. Yung mga tao ni Saldico. Yung mga bagman ni Saldico. Dalawang tao yun binabanggit, di ba? Opo, may binanggit po kasi si Gutesa, Mark Bunagan, tsaka Alan Colesio. Yan, isa dyan sa dalawa na yan. Opo. Kayo ho, Senator, willing ba kayong mag-imbestiga ang Blue Ribbon with the new leadership kahit na po naka-undas break kayo? Willing ako, Ted. Willing ako. That's our duty. Duty natin yan. At lalong-lalo na napakabigat na issue na yan. Kahit na walang break, I am going to sacrifice my break. Walang break. Sanay naman tayo. Police tayo. Wala, 24/7 naman yung trabaho natin. Kahit na gabi, mag-hearing kami para lang matapos itong investigasyon na ito. Opo. Ano ho ang damdamin ng inyong mga kapwa-miyembro ng minority, Senator? Nako, yan ang tanong eh. Most of us ay kagaya ng sinabi mo na bitin kayo. Kami rin ay bitin. Kahit na yung mga kasamahan namin na binanggit ng pangalan, ay bitin pa rin sila. Because they want to get to the bottom of it. Yung mga kasama namin sa minority na nabanggit ang pangalan na kisyo ganito, tumanggap, ganito, ganun, ay bitin pa rin sila. Gusto nilang talagang matapos ito at lumabas ang katotohanan. So, lahat kami ay bitin pa rin. Ito lang po, Senator, yung pong binanggit kong pangalan kanina, yung Alan Colesio at saka yung Mark Bunagan, naglabas ito ng statement naman denying their participation in the alleged cash deliveries. Kasi ito yung binanggit ni Gutesa nung tinanong siya, sino bang mga kasama mo dyan? Ito yung kanyang binanggit na pangalan. Ito ba yung dalawa o iba pa kaya yung sinasabi nyo na gusto ho mag-testify? Isa dyan, sabi ko din, isa dyan. Kaya binanggit mo pangalan. At mas recent itong akin dahil ang contact sa akin was just days ago. Mga 2 days ago, kinontak ako. At yun namang denial nila right after the statement of Gutesa, di ba? Right after the testimony of Gutesa, the following day, naglabas sila ng, I don't know kung affidavit ba or what, basta nag-deny sila involvement. Pero siguro, na-pressure na sila. After that, na-pressure na sila. Yun, gusto na magsalita. Kaya nagpadala ng team sa akin. Opo. Nasaan kaya ngayon si Orly Gutesa, Senator? Kasi hindi naman siya under the custody or the security of the Senate. Hindi ko alam, Ted, talaga. Hindi ko alam. In fact, hindi ko pa natanong rin si Senator Marcolita, no? Dahil siya man ang nilapitan para magsalita yun. Hindi ko pa siya natanong kung nasaan. Pero sana, kung nasaan mo siya, safe siya ngayon. Sigurado akong sinisisyo na sa sarili niya. Opo. So, kung sakasakali po, Senator, sa next hearing, sisipot itong si Gutesa kaya? I don't know, Ted. I don't know kasi hindi ko hawak siya. Wala akong kumpa sa kanya. Ang turuhin ko ng kasipot ay yung nagpadala
yung binanggit ni Gutesa na pangalan. Since nag-offer siya, na uwi siya kapag ma-assure namin ng kanyang security, then maybe I can arrange na makaharap talaga siya sa Blue Ribbon Committee. Opo. Ito pong si Saldico ngayon, diyan, meron ho bang nagtanong sa inyong mga nakakaharap sa budget hearing ngayon na halimbawa po itong kanyang passport na hindi pa kinakansela para ho, paano ba ito mapapauwi sa Pilipinas, Senator? Kasi hindi naman siya congressman na, and sa mga nagdaan po, meron namang napauwi dito. Di ba? Itong si Teves, itong si Garma. Opo. Ano ho ba ang inyong naiisip na kaparaanan para mapauwi itong si Saldico? Wala, yung mga bagay na yan, Pedro, first na yan ng executive branch of so dapat Malacanang ang kung interesado ang Malacanang na makauwi si Saldico, then they should do their part para dito sa investigasyon na ito. Kasi trabaho naman nila talaga mag-coordinate doon sa Interpol, mag-coordinate kung saan para makauwi si Saldico. Kung interesado sila, they have to do it. Just take what they did to si Kwan, Teves, Garma, and even yung si Kwan, yung Chinese, yung mayor. Si Go. Mayor. Si Alice Go. Alice Go. Ang bilis ng kilos nila doon. So dapat ganun din dapat kabilis ang kilos nila dito kay Saldico. May nakakita nga doon sa Portugal daw, di ba? May mga picture na nasa Portugal na. Bakit? Meron bang pwedeng dahilan ang Malacanang para hindi sila magsipag o magpursige na pauwiin si Saldico? Mahirap mag-speculate, Ted. Mahirap mag-speculate kung ganun. Dapat sa kanila may gagaling yan. Kung may intention ba talaga sila na presyo, makiusap sa ating mga kaibigang bansa na tulungan na maibalik dito sa Saldico. Opo. Sige po. So, Senator, gaano katibay ang majority ngayon? Totoo ba itong mga ugong-ugong na ito? Ano ho bang, pwede ba kami makibalita dito po sa usapin po ng sinasabi na mga posibilidad na naman na magbago po ng majority composition? Well, dito sa Senado naman, nothing is permanent. No? Nothing is permanent. Kami nga, yung kami ang majority, we thought all the while that very solid kami. Majority talaga kami na majority. We only had 5 minority back then, no? Yung grupo nila ni Senator Soto, Lacson, Loren Ligarda, Migs at saka si Juan. Basta 5 lang sila na minority. How much more ngayon na siyam kami? We can do a surprise. We can do a surprise kapag hantong tayo diyan. Pag hands-on. Tama ba rin? Hands-on. Opo. Hahantong. Pag hantong. Akala ko hands-on. Hahantong. Okay, I'm sorry. Medyo mahina pandinig ko. Senator, ano ho ang inyong balita sa inyong mga mista dito po sa usapin po nitong mga ugong-ugong nabalakin na ang ilang pong mga sundalo na active ngayon ay hikayatin para po mag-withdraw ng support sa presidente? Nakikita man natin diyan sa ang mga aktibo ngayon na nagpapalabas ng kanilang hinaing, yung kanilang disgust over what is happening to the Philippines right now, ay yung mga mista natin na mga retired, mga upper class natin na mga retired, mga under class natin na mga retired. Dahil yung mga nasa active ay alam natin, they have to keep their mouth shut. Hindi talaga yung magsasalita, tahimik lang yan. Kahit na kumukulo na yung dugo nila, yung
gusto na sumabog ng kanilang dibdib, ay hindi pa rin magsasalita. Dahil habang naka-uniforme pa yan sila, ay talagang they have to follow the chain of command. Pero yung mga retired, napansin mo man, yung mga retired, talagang open sila na mag-criticize sa ating gobyerno. And that is their constitutional right. Opo. Pero ito pong mga nandidiyan sa active service, sa inyo ho talagang, meron ba kayong parang pakikipag-ugnayan at inihahayag, well, hindi naman lantaran, yung kanila ho talagang obserbasyon, disgusto dito po sa nangyayari ngayon, pati ho sa investigasyon kaya na ginagawa para po malaman ang katotohanan? Informally, Pedro, informally. Hindi naman formally. Informally, ay hindi mo naman maiwasan na may makita ka ng mga underclass mo o mga dating junior officers mo na nasa active service pa, makikita mo somewhere sa aking pag-iikot. Ay talagang nagsasabi sila ng disgust. Pero openly, hindi na masasabi yan dahil nasa active service pa sila. They can be punished anytime, they can be removed from the service anytime if ipapakita sila na ganong klaseng grievances. Alam natin yan, naintindihan natin yan. Pero personally, pag makita kayo, mag-usap, sir, yun, magpapalabas sila ng gripes nila. Pero hindi sila talaga pwedeng openly magsabi ng ganon. Opo. May pahabol na pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Senator Bato, meron po sinasabi itong si Attorney Cristina Conti, isa po sa mga lawyers dito po sa may kaso sa ICC, na meron daw pong mention ng dalawang key figures noong Duterte administration. Kasama daw po kayo sa na-mention. Nabalitaan nyo na po ba ito? Oo, nabalitaan ko. Narinig ko na yan. How many years ago pa yan? Narinig ko na. Di naman. Narinig yan. Yes po. Actually, before nasabi niyo po, handa naman po kayo na harapin ito pong kasong ito kung sakali mang ipatawag kayo. Yes. Alam kong malungkot sila. Dahil yung kampo wala na. Yung kanilang funding ay humina na dahil yung mga financier kasi alisa na So, malungkot sila ngayon. Malungkot? Funder po, Nino. Yung gumagastos dyan sa mga airport nila ni Trillanes, wala na Wala na sa pwesto. Pero na natin ibibigay pa dito sa ICC para lang mapanatili itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maidamay yung mga kaibigan ni Tatay Digong, yung mga tauhan niya. Ang kakapal talaga ng pagmumukha nitong mga pambalusos na to. So, wala. Malungkot sila ngayon. Wala na silang funder. Oo. Last na lang po sa akin, Senator Bato, tungkol po doon sa resignation ni Senator Ping Lacson bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Bilang kapwa-pulis niyo po ito, kasi ilan po sa sinasabi ni Senator Ping na dahilan nga po kung bakit siya nag-resign, yung tiwala po ng mga kapwa-senador niya. May nasabi po si Senator JV, sinasabi niya, parang nawawala daw po sa focus talaga yung investigasyon. Pero kayo po, isa rin po kayo sa mga nakapagtanong noong hearing, yung pong naging way ni Senator Ping ng pag-handle nitong flood control issue, para sa inyo po ba, tama po ba, o sakto po ba yung naging focus ng investigasyon? Well, there are times, hindi naman natin masasabing there are times, even ako mismo, nagkakasagutan kami dyan sa hearing, lalo-lalo na kagaya, for instance, nung gusto niyang after nagsalita yung si Gusita ba yun? O yung Gusita at saka ito si Alcantara, after magsalita, gusto kaagad nilang dalhin sa DOJ para assessment para sa magiging state witness, gano'n. Yung nga, sabi ko, bakit natin madaliin padala doon? Dito naman sa naglahad ng kanyang testimonya, we should be given the benefit of asking him regarding his affidavit. Huwag mo nadalhin doon dahil dito mas sa atin humarap. So, yung mga issues na gano'n, nagka-class kami, pero in-explain din naman niya yung side niya.
Sabi lang, pagdating sa fan, yes, I am, plastic ako kapag sabihin ko na wala akong naramdaman na pagkukulang at kakulangan or meron akong mga discontentment sa pagtakbo ng investigasyon. Yes, meron ako. Pero kung tatanungin natin yung personality-wise, yung pagiging paghahawak niya as chairman, ngayon wala pa rin ako kasi ito Lacson na straight na tao yan. Straight na tao. But then again, hindi perfect. Hindi natin masabi na perfect. Pero kumpara sa ibang membro ng majority, kung sino dapat maghawak ng Blue Ribbon Committee, from among the majority, mas kampante ako kung si Senator Lacson ng kahawak ng Blue Ribbon Committee. Kumpara sa iba. So, baka magalit sa akin yung ibang kasamahan ko. Opo. Pero personal opinion ko po yan. Mas kampante ko kung siya hawak kaysa ibang taga-majority. Oo. Sa madaling salita, Senator Bato, mas tiwala kayo kung si Sen Ping sana kumpara po sa ibang members ng majority. Yes. Mas tiwala ko sa kanya kasi ibang members ng majority. Opo, sige. Huwag naman sila magtampo sa akin. Anyway, Senator, ICI hearing ngayon, hindi po siya in public, no? Kumbaga, ito, closed door. At wala ho kaming nakukuha na kahit na transcript o anumang pong minutes of the hearing. May panawagan po na ito'y isa publiko. Ano po ang damdamin niyo doon? Well, the Senate hearing, which is very transparent and merong blow-by-blow update yung ating mga kababayan na talagang apektado dito sa nangyayaring korupsyon, no? Ay mas maganda sana kung magiging open to the public para naman ginagawa natin yan para sa taong bayan eh. Hindi naman para sa politiko yung investigasyon na yan eh. So, ang kinatakutan nila daw, baka ma-politicize daw yung pag-imbestiga. Paano ma-politicize na investigasyon magayan? If you want to have a fair and focused investigation, walang problema kung isa publiko ninyo. Sabi na rin, yan ang gusto nila. Huwag isa publiko, then ano ba magawa natin? Kahit na gusto natin isa publiko yan. Ay papatuloy na lang natin yung Blue Ribbon. At least yun ay open to the public. Makikita natin. Sige po. So kami po aantabay sa front. Ay na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.